edad na 29, ang buhay ni Abigail ay parang isang magandang libro na hindi pa nababasa. Pinanatili niyang malinis ang pabalat, ngunit blanko ang mga pahina nito. Abi, si Megan to. Pakakasalan ko na si Ethan. Yung missionary, natatandaan mo? Parang script ng pelikula. Naramdaman ni Abigail ang isang matalim at malamig na kurot sa kanyang dibdib. Naalala niya si Ethan. Naalala niya ang tingin nito sa kanya sa labi ng simbahan 4 na taon ang nakalilipas. At kung paano niya ito tinalikuran at nilayasan dahil naghintay siya ng mas malinaw na salita mula sa Diyos. Masaya ako para sa iyo, Megan, pagsisinungaling ni Abigail. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Sinunod niya ang bawat alintuntunin. Siya ang malagintong huwaran ng mga kabataan sa simbahan. Bakit pakiramdam niya ay bumagsak siya sa isang pagsusulit na hindi naman lang niya alam na kailangan niyang kuhanin. Nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na hindi maka-Abigail. Nagmaneho siya patungo sa parke kung saan madalas magtipon ang youth group noon. Naupo siya sa parehong kinalawang na bangko at tumingala sa langit. Ginawa ko naman ang lahat ng tama. Sigaw niya sa hangin. Nasaan na siya? Sino bang sinisigawan natin? Isang boses ang nanggaling sa likod ng puno ng oak. Isang lalaking naka-hoodie na may mga mantsa ng pintura ang lumabas, bit-bit ang isang sketchbook. Hindi siya isang misyonary, hindi siya mukhang kabilang sa isang brochure ng lalaking makadiyos. Mukha siyang magulo. Wala kang pakialam. Bulyaw ni Abigail. Sa bagay, sabi ng lalaki habang nauupo sa damuhan. Pero sa totoo lang, isang taon na akong pumupunta sa parkeng ito para magpinta at nakikita kitang nakaupo sa bangkong yan habang nakatingin sa iyong relo na parang naghihintay ka ng tren sa riles na hindi naman dinadaanan. Naghihintay ako sa taong ipinangako ng Diyos sa akin, sabi ni Abigail habang nanginginig ang kanyang boses. Inuksan ng lalaki na nagngangalang Gabe ang kanyang sketchbook. Ipinakita niya rito ang isang charcoal drawing ni Abigail. Nakaupo sa mismong bangkong yun, mukhang miserable. Pastor ang tatay ko, sabi ni Gabe. Sabi niya noon, masyadong maraming oras ang ginugugol ng mga tao sa paghahanap sa The One. Kaya nakakalimutan nilang ang Diyos ang The One. Itinuturing natin siya na parang vending machine, magulog ng sapat na dasal, makakakuha ng isang asawa. Tinitigan ni Abigail ang drawing. Nakita niya ang lungkot na nakuha ni Gabe sa kanyang mga mata. Sa sobrang takot ko na magkamali, hindi na ako nakabuo ng sarili kong buhay. Napagtanto niya. O sige, tumayo si Gabe at iniabot ang kamay na puno ng asul na pintura. Kakain ako ng mga tacos na hindi espiritual. Kung gusto mong itigil ang paghihintay sa isang pangitain at magsimulang kumain, malugod kang tinatanggap na sumama. Tinignan ni Abigail ang kanyang kamay. Hindi ito ang misyonary na nasa isip niya. Hindi ito ang pastor na gusto ng kanyang mga magulang. Pero habang hinahawakan niya ang kamay nito, nakaramdam siya ng isang bagay na mas mabuti pa sa isang senyales. Naramdaman niyang siya ay buhay. Ang aral ng kwento, ang pananampalataya ay isang pagtutulungan, hindi isang laro na pinapanood lamang. Bagamat, ang paghihintay sa takdang panahon ng Diyos ay isang kabutihan. Ang paghihintay sa biblikal na kahulugan ay madalas na isang aktibong pagkilos sa halip na pasibo. Tinawag tayo upang maging asin at ilaw na nangangailangan ng ating presensya sa mundo. Natutunan ni Abigail na madalas na pinapakita ng Diyos ang kanyang landas para sa atin habang tayo ay naglalakad na. Huwag hayaang pigilan ka ng takot na kumilos. Mas madaling itama ng Diyos ang direksyon ng isang barkong naglalayag kaysa sa isang barkong nakadaong sa pantalan. Habang ang pagdarasal at paghihintay ay mabuti, kailangan mo pa rin lumabas at hayaang patnubayan ka ng Diyos sa tamang tao. Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.